namin dito na pag-usapan namin na bagamat mali yung paggamit ng social media, ako sa panig ko ay hindi ko mahusgan at hindi kumpleto yung kwento. Baka ito'y maraming araw na raw na nababastos o walang respeto yung mga estudyante. Stress na si ma'am. Stress na si ma'am. Talaga bang iba na raw ang mga estudyante ngayon at kayong mga guro ay medyo doble o triple ang dapat na pasensya na inaabot sa silid-aralan, Sir Benjo? Ito. Ito na si Mr. Benjo Basas. Good morning po sa inyo, sir. Si Connie po ito, kasama si Igan. Good morning. Opo, yes, Ma'am Connie, no? At Igan, banggit na umaga po sa inyo. Kahapon nga, nabanggit namin dito na pag-usapan namin na bagamat mali yung paggamit ng social media, ako sa panig ko ay hindi ko mahusgan at hindi kumpleto yung kwento. Baka ito'y maraming araw na raw na nababastos o walang respeto yung mga estudyante. Stress na si ma'am. Stress na si ma'am. Talaga bang iba na raw ang mga estudyante ngayon at kayong mga guro ay medyo doble o triple ang dapat na pasensya na inaabot sa silid-aralan, Sir Benjo? Yes, Igan, no? Actually, minsan po talaga, no? Hindi natin alam kung kasi ba na yung henerasyon na yun ngayon, no? Hindi na yung kagaya ng henerasyon natin ito noon na pwedeng paluin or pingutin ng teacher, no? Ngayon po, napakahigpit, no, nung mga pantunan, no, dyan. Na dapat naman, oo, kasi pag physical o kaya mental, di ba sabi nga, talagang may effect din yan sa emotional aspect ng bata. Yes, ma'am. We agree naman, ano? And in fact, kasama kami doon nung dinadraft, no, yung DepEd Child Protection Policy, no? Pero ito yung medyo ilan sa mga naging epekto po nito, no? Ito nga po, no, natatakot yung teacher, no, na mag-impose ng disiplina dahil vulnerable, no, yung teacher po at kahit pa sabihin na natin na gusto niyang magdisiplina lamang, no, yung intention niya ay magdisiplina, no, not necessarily to hurt, no, the child, no, kapag ito po'y dininig at kinasuhan, ano, agad-agad siyang may kaso, no, ang DepEd po, no. Parang so, yata ho ito. Parang ang nangyari naman verbal abuse naman, no? Gamit niya salita. Masasakit. Yes, sir. No, this particular case po, no, verbal po yan, no? At pag binasa po natin doon sa panuntunan, baka po, no, sumabit din si teacher, no, dahil may mga salita na pagmumura na, no? At merong discrimination na rin, ano, doon sa kanyang sinabi. Ayon sa batas, no? Yung discrimination, ano po, no, yung lahat, no, anything, no, that debases a child, no, or demeans a child, no, yung intrinsic nature niya as a human person, no, lahat po yan ay pwedeng makategorize abuse, no. So hindi tinitignan diyan, no, Ma'am Connie, Igan, hindi tinitignan dito, no, kung ano ba yung nangyari, no, in the past, no, kasi ang laging katwiran po diyan, kahit gaano kakulit yung bata, gaano kapasawa yung bata, hindi ka dapat magsalita mataba, hindi ka magagalit, no. Of course, normal naman yung magalit, no, pero at least hindi ka abot doon sa binabanggit niyo kanina, no, na physical, no, kasi dati talaga yung corporal punishment ay kinikilala natin yan pero ngayon hindi na po talaga, no. Ako rin bilang magulang ay agree naman din, ano po, no, na yung corporal punishment ay napakadelikado po niya, no, baka kagawin natin, no? Even verbal, no? Pero dito nga sa sample ni Ma'am, Sir Benjo, hanggang saan ho ang boundaries po ng guro pag medyo hindi ko kasi alam kayo ba may impormasyon anong ginawa kay Ma'am? Ongoing pa rin po, no. In fact, maya-maya no, ay meron po kaming meeting, no, doon sa division kung saan siya nagtuturo. Okay. Pero parang sa ngayon ba may reklamo ng nakasampa kay Ma'am o wala naman? As of yesterday, no, as of last night po, wala naman pong binanggit sa. Pero ito yung mga estudyante daw ay sumasailalim na sa parang psychosocial intervention, no, dahil dun sa mga narinig kay teacher. Sir, meron ba kayong baka may update kayo? Paano ba ginagawa ito kapag syempre minsan may mga salita di ba? Ito ba'y ngayon lang nangyari yung pag TikTok niya o matagal na hong nangyayari, Sir Benjo?
Ang sinasabi po, talaga namang mahilig siya Mag-TikTok. kasi nandun siya, may app siya, no? Oo. Pero siguro ito lang yung pagkakataon, na napansin natin dahil... Nag-rant siya. Oo. Opo. Kasi ni-live So, pa niya, no? Ni-live niya. Ano bang patakaran, panuntunan sa mga guro? Bawal din naman kayong mag-social media, lalo Hindi, na kung nasa klase, sir? Meron ako napapanood teacher naman na yun nga, nagsasayaw yung pagtuturo niya. Pwede naman yun. Kumakanta siya. Pero ito kasi live partner di ba? So ano bang panuntunan sa mga guro pagdating ho sa pag-social media, lalo na sa gitna ho ng klase? Well, bawal po. No? Bawal tayo gumagamit ng social media, lalo na kung walang sa klase, Ibig ko sabihin, lalo na kung walang kinalaman ito sa ating pagtuturo, no? Pwede naman, halimbawa, may ipapakita ka sa bata, ng mga videos, Yes. doon Ayun. sa internet, pwede po yun. Hindi, Ako po, actually, mismo mga estudyante, minsan kinukonfiscate muna yung cellphone bago magsimula ang klase. Dahil Opo, distraction may siya Oo. Opo, may mga ganun po. No? So, doon, so Ma'am Connie, yun yung gusto lang din namin din malaman, bakit Ni-live niya. teacher doon sa pag-live. Oo. Kasi yun nga, sa parte ko, kasi kahapon nagkakaroon kami ng debate ng aking partner. Sa aking parte kasi parang unang-una kong nakita na mali, yung napunta ka agad sa SOCMED, yung pagsisermon, hindi ba? Imbis na naidala sana ni teacher ito sa principal at total may power naman na siya over the kids, di ba? Bilang kayo ay guro, hindi ba? So, Bagsak niya lahat. hindi, sa conduct, pwedeng mag-reflect yun, hindi ba, sir? Hindi, sa akin naman po doon, Mr. Benjo, naging paraan niya yun para ipakita sa lahat na iba klase na mga estudyante ngayon. Talagang hanggang mabastos na kayo dyan bilang teacher. Opo, sabi nga namin, kung meron man pong siguro magandang dulot ito, it will serve as an eye-opener for all of us, especially sa Department of Education, na ganito, maraming mga teacher pala, tinitiis lamang, yung ganito pong na ganito. Kawalan ng respeto sa inyo. Opo. Oo. Pero, May training ba kayo, Sir Benjo? yun nga, paano yung... Hanggang saan ba? Kasi siguro yung minsan ang problema nyo, isang estudyante lang Pero ito, buong klase yata ang problema ni ma'am Maari po, dahil di pa rin natin alam. Kaya nga sabi Kaya namin nga, po, atin yung buong context. Pero normally naman, Igan, para naman hindi, actually ginagawa din ng mga teacher natin yan. Hindi natin i-pinpoint yung bata, lalo na hindi natin. Yes. Oo. Sinasabi na Basta ako hindi ko siya uhusgahan. Hindi pa tapos ang investigasyon. Ako naman, sir, ang tingin ko kasi sa mga guro, napakataas. No? To the point na parang hindi ko kayang ibaba yung standard doon sa level na nakita ko po na ginawa ni teacher. Dahil po isinokmed niya. Tapos nagkaroon ng verbal abuse. No? So parang for my standard na nakikita ko sa mga guro, na katulad po ninyo, hindi ba? Napakataas ang tingin ko. Pag may mga ganito, hindi ko matanto kung paano nagkakaroon. So, siguro must be baka meron hong kailangan din na intervention naman sa mga guro, hindi ba? Kasi tao lang naiintindihan ko tao lang. Pero siguro kung standard, depende rin sa standard ng estudyante. Pero Diba? pero kasi kasi malaki ang expectation sa ako, mga pag guro. estudyante, pagpasok mo sa school, dapat attentive ka na, makinig ka na, kasi ang mission mo matuto. Pero hindi ganun ang kung realidad. personal Bata. kung personal ang atake mo sa teacher, kung ako yun, talagang Principal's office. ipapakilala ko sa kanila na ako'y guro na taga-pataw din ng disiplina sa kanila, Sir Benjo. Di ba? Yes, tama naman po, pareho yung ating sinasabi, sapagkat yung mga teacher talaga ay hindi lang naman to, Ma'am Connie, nagtuturo ng leksyon. Yung leksyon po sa klase ay mahirap po yan matutunan kapag may exactly. klase. Oo. By example din di ba? Sa nakikita rin ng mga estudyante, syempre by example din, lalo na sa inyong mga guro. Di ba? Kaya you are regarded in a very high place. Pero kung gagamitin ko yung argumento na yun, sisigilin ko yung magulang. Kasi kung gano'n ang pinakita nilang ugali Hindi, kailangan katuwang ang magulang kaya nga, sa sa school room, paano pinalaki to? Baka wala yung mga magulang. Kaya kailangan talaga, Kasi sa bottom line nito, ang sinasabi ko, ito na epekto ng social media sa ating mga kabataan at malaking hamon sa guro at sa magulang. at magulang na mas mapaniwala nila ang estudyante sa kanila kesa sa napapanood sa mga social media, Mr. Benjo, no?
Tama po, no, tama po. Kaya nga panawagan po namin pagtulong-tulungan natin. Yeah, pagtulong-tulungan. Ayun nga, Tuloy natin sinasabi ni Sir Benjo. Opo. po. Sige po. Yun po yung yun po hinihiling namin. And of course, no, doon naman po sa Department of Education, ang panawagan namin wag naman sana tayo maging trigger happy, no, na ang dami pong sinususpindi, no, preventive suspension, ano, ng mga teacher, tapos laging kadalasan guilty yung hatol kahit doon sa mga minor errors or Kaya mga honest mistakes, no. Kaya nga yung panawagan ko, yung investigasyon sana, wag naman pa-pressure dun sa mga netizen na kulang sa impormasyon, wala dun sa eksena, pero grabing mag-judge. Tama po. Baka kasi ma-pressure lang yung yung division head, yung principal na pag hindi inaksyonan si teacher, abay, ibabash naman itong eskwelahan. Parang meron tayong nakikitang maling kultura dito. Tama po. Maganda lang naman dito, no, Igan, kausap namin yung ilan sa mga kasamahan niyang teacher, no, even yung ay talaga namang naman po, no, ay supportive naman sila. Kasi alam niyo, yun na lang yung meron kami, no, yung solidarity, no, dahil naman namin, no, of course, no, sabi ko nga, hindi naman namin kukonsin to, no. Ako rin naman, Ma'am Connie, no, masakit din makita yung kabaro ko na umaabot sa ganun, ano po, no. Pero gusto kong unawain, no, na meron talagang pinagmumulan po ito, no. At syempre, no, ito nga po, no, itong DepEd investigation, ito yung medyo magpapakita nito, no, ng katotohanan po dito. Sir, malawak po kasi. Malalim na. Babalikan ko lang po yung tanong ko kanina. Kasi sabi nyo nga in terms of solidarity sa mga guro, no, supported nyo naman in isa't isa, syempre kayo rin ho yan, di ba? Pero ang gusto ko malaman, let's move forward to siguro better ways, no, para matulungan din yung psychosocial na siguro pinagdadaanan din ng isang guro. Baka may mga ganun dapat na mga programs for teachers, 'di ba? Na going through so much siguro sa kanilang personal na buhay, minsan hindi maiwasan nadadala rin sa kanilang mga estudyante or whatever it is, no. Pero meron talagang kumbaga lumagpas doon sa sinasabi nga na lang delineation ng verbal abuse kasi dito. So, ano ho ang pwede kayang maitulong ng mga paaralan o mismong DepEd para sa mga guro? Para looking forward na rin tayo doon sa mga interventions para po sa inyo rin, hindi ba? Yeah, actually, ma'am, no, we've been pushing, no, for several, no, policies. Like for example, itong psychosocial, no, program o service for our teachers, no, employees, no, kasi toxic yung mundo, no, ng mga guro, no. So tapos ang binibigyan lang, no, nung mental health program ay yung mga estudyante natin. Yes, yun nga po. Oo. Hindi po nabibigyan, ano po, no. Tapos yung mga teacher kailangan niyang buhatin yung lahat-lahat, no. Alam niyo yung nakaatang sa kanyang balikat, no. Tama po kayo, mataas yung expectation, no. Expected lagi kami na maging mabait, na maging mabuti, no. But then again, the tao na ano po na nauubusan ng pasensya, no. And then hinihingi rin po namin, ano, yung dapat bigyan yung teacher nung mas maluwag, no, na halimbawa sick leave, no. Wala kaming sick leave, no. Wala kaming vacation leave, wala kaming sick leave, no. So ibig sabihin kahit mabigat na, no, yung stress mo. Mental health yan Opo, no, hindi pa pwedeng hindi ka umabsent, no. Hindi pa pwedeng umabsent ka. No, papasok ka pa rin kahit toxic na, kahit stress ka na, no. Yun ang mali doon. Pero hindi ko makitang mental siya. Mental Mr. Benjo, kasi dun sa part ng video, 'di ba, nanenermo na siya. Sabi mo nagsabi na siya ng masasakit na salita, nagkaroon ng pero sa bandang huli, pinagtatawanan pa siya kaya nga sabi natatawa ka pa kaya pinababa na o pinalabas na niya yung isa. So, yung estudyanteng hawak niya, talaga hindi na rin talaga siguro nakikinig sa kanya Nawawala na rin tuloy yung katungkulan na magturo. Dahil yung estudyanteng kaharap mo ay ayaw matuto. Yun yung mga hamon sa atin ngayon Opo. Dati ang hamon natin mainit lang na classroom Baka epektado ng init na classroom itong nangyayari. And I'm proud kasi produkto ako ng public school. So public school kasi si Ma'am So ang gusto ko malaman talaga hintayin ko tong investigasyon na ito at malaman natin yung punot dulo nito, Sir Benjo.
Yes, tama po 'yan. Ano po, no, sinasabi nga po namin yung teacher kasi ang dami talagang pressure sa kanya, no. Mainit yung classroom, siksikan, kulang yung sweldo niya, no. Nagkakasakit na Hindi din siya. nga daw nagpapa-leave pa, no? Hindi kayo nakaka-leave pala. Ako, grabe yun, oo. Ay, factors po. Yun- Work-life balance ang kailangan. Yun ay problema ng lahat ng teacher, hindi lang ni ma'am. Oo, yan nga. So, dapat may ma-adjust doon. Sabi nga dito parang kailangan din talaga, 'di ba? Kailangan sa lahat ng pagkakataon may balanse. Pero nagulat ako na wala kayong sick leave pala, wala kayong ano pa ba yung sabi mong pag-leave pa na iba? Vacation leave, wala po kami. Vacation leave, wala rin. So, napakahirap yun para balansehin nga naman yung Actually, mental health. Mahirap ang sektor nila, Sir Benjo. Oo. Hanggang ngayon, di natin alam kung kailan na school opening, kung tag-init pa o tag-ulan. Tag-ulan na. Hindi. Oo. Kaya May kailangan din may yata- mas mahalaga pang mga problema ang sektor ng edukasyon. Hindi ba? Opo. Hindi ba pwedeng ano yan? Wala ba kayo sa school na parang kumbaga hingahan ng mga guro pag sila naman ay stressed out? Parang kung may mga estudyante, di ba may guidance counselor. Baka ito merong parang division na po pwedeng mahingahan din? Actually, wala kami ganyang program, ma'am. Yun nga yung sinasabi ko po kanina. Yun no? nga Kaya oo. Sana may ganoon, ano? Pag medyo stressed, kailangan kasi balansyado eh. Doon naman sa faculty room, nag-uusap-usap naman sila eh. Pero kasi Nagtutulungan din yan eh. busy rin Tutulungan din yan. Oo. Pero Opo, sana merong yung parang psychiatrist or psychologist, Hindi, kasi- 'di ba? Isolated case naman to si ma'am eh, di ba, Sir Benjo? what do you mean, sir? No, Isolated case. Lahat ba ng teacher ganun? Ay, hindi. Yeah. Hindi nga, kaya nga, sabi ko, bakit nakatuon tayo sa kanya na ika nga, hinga natin at pakinggan yung kanyang panig. Kayo mismo, Apo. hindi nyo nakakausap pa si ma'am, di ba, Sir Benjo? Yeah, sabi ko nga po, no, kung isang daan ng guro natin, isa o dalawa ang umiinit ang ulo, ang nakapagsalita. Ano? But then ito kasi na-broadcast no, kaya medyo pinag-uusapan. Binroadcast po. niya. Pero, Oh, yun ang naging problema kasi, no? Siya mismo, at saka meron kayong patakaran na nalabag din dahil bawal ang mag-SOCMED sa loob ng classroom. Ang bilang. siguro kaya ko lang na at least no kung consolation sa amin nakita ko po na talagang overwhelming din naman yung pagdamay ng ating mga kapatid na guro dun sa kasi nauunawaan nauunawaan po namin yung hirap po ng kinalalagyan po namin ngayon na lagi kaming pressured and then hindi kami pwedeng mag-impose ng disiplina pero siguro last ko na tong punto alam niyo kapag yung teacher natin nagagalit dahil hindi natututo yung bata at dahil hindi madisiplina yung bata dapat mas matuba tayo dapat kasi ibig sabihin nasa puso pa niya yung passion niya ng pagtuturo nandun pa yung caring niya. Yun nga Dahil delikado to baka makasuhan pa ako bahala kayo diyan may mga ganoon na po may mga ganoon na Pero kami ito parang sa akin hamon sa mga estudyante. Na yung mga nabanggit niya, iniisip ko, hindi ba ito narinig ng estudyante sa kanilang mga magulang na rin? Di ba? Lalo na't nakitang hindi nag-aaral at nakatutok lang sa TikTok ng TikTok. Anyway, Yeah. Sir Benjo, salamat po sa oras Oo at nga. narinig ang ating Teachers Dignity Coalition at kabahagi kayo sa mga tatanungin yata mamaya, ano? Yes po, Makiki-update kami. Opo. Maraming salamat po at sa pagkakataon po na masabi po itong mga aming sentimiento ng mga guro. Alright. Thank you, sa sir. kabila niyan, mabuhay ang mga guro. Saludo po kami. Saludo kami syempre at mahal namin yung mga, of course, nagbibigay talaga ng kanilang passion. Passion yan Oo. di ba? Pagtuturo. Commitment na niya habang buhay. Oo. Ingat po. Thank you po. Yes. Maraming salamat. Benjo Basas, National Chairperson, Teachers Dignity Coalition o TDC. Ayan. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.